Kamusta? Nakailang bote ka na? This is After Two Bottles. I am JL. And I'm JB. And welcome to our third episode, How to Deal with Breakup. Okay, so ayun, last time kasi hindi ko na pasalamatan si Marco. So si Marco is from my friend from my work dati. And lagi siya nakikinig. And ang saya lang kasi nag-feedback din siya and so on. So, and also, Thank you po. si Vina Panghilinan on her vlog. Yes. Nabanggit niya Miss tayo. Vina. Panoorin niyo yung vlog ni Vina Panghilinan. Kasi parang yung latest vlog niya is related to our topic today. Yes. Please watch and subscribe po kay Miss Vina. Yes. Ano ba? And ako din. Meron pa akong shoutout. Sa aking Bear families. Jen, Jer, and Colleen. Thank you for supporting. Mag-guess naman kayo. And yung pizza roll po, baka naman, Miss Jen. Sponsor. May bayad pala yan. Yes, yun lang po. Thank you. So for our today, meron mang something new for today's episode. Yes! We have something new. I'm very excited. Ako din. Tinantay natin to. Oo. Actually guys, literally hinintay namin siya. Talagang literal na inantay. Oo. Before we para lang this episode. Yes. Ikaw na mag-introduce sa kanya. Ikaw na. So today, we have our first ever guest on our show. So, yay! Yeah, woo! Her name is MJ and mukhang compared sa aming dalawa ni JB, siya ata yung batikan sa topic natin ngayon. So, MJ? Welcome, MJ! Hi guys! Grabe kayo sa makabatikan na. Wow, talaga lang. Kailangan ka. Inantay ka namin. Sorry for the wait, guys. It's okay. Yes. Wow, thank you. I feel special. Wow. Mahintay niyo sa akin. Sorry. Okay. Sige. Simulan na siguro natin, no? Yeah, so ano nga ulit yung topic? How to deal with breakup. Okay, so dahil about breakup ko. So let's ask the first question. MJ, nakailang breakup ka na ba? Kailang breakups na ba ako? Let's see. Iko-consider ko ba yung mga puppy love or yung mga as in true breakups lang? Kasi di ba syempre high school tayo. Bakit ikaw puppy love? Wala na isa lang. Kaya nga eh. Ganun naman maganda. Sorry, maganda eh. Ay, joke lang. Na siguro mas magandang yung may emotional attachment. Sige na. Isipin ko, siguro nakaano na ako, 5 breakups. I've been with 5 breakups. Yes. Hindi, malandi lang talaga. Hindi maganda, malandi. Natawa ako na sa word na malandi. 5 breakups. So, alam niyo na po, para makalima kayo, maging malandi. Hindi. Kailangan maging maganda. Kailangan kasi maganda ka din, tas malandi, ganon. Para wow, iba din pala. First tip po from MJ, maging maganda malandi. At malandi. Hindi, joke lang yan, guys. So, hindi, ganda lang tayo, ganda lang. Ikaw ba, Jay? Walang yung landi. Nakailang ka na bang breakup? Siguro, I'll consider 2. 2? Bakit yung alam mo ito? Ako rin. Parang iba rin yung alam ko. Sino yung visit kayo? Hindi yung itinatago. Hindi, kasi hindi naman seryoso yung, basta hindi ko in-include yung hindi naman serious. Okay. Ikaw, JL, Ikaw, JL. Ako I prefer not to disclose the number para mamaya I'm free to tell you yung ganito, ganyan. Para daw pwede ko siyang ilag-vlog. O sila. Sila mga sila. Kasi mamaya mahalata pag
Pag alam nila, ay, ako yung second, ako yung third. Ayaw nga. Sa bagay. Oo, Okay, pag napakinggan nila. Nautakan ko kayo. Ako nag-isip ng topic na to eh. Oo nga, yun nga. Oo nga. Okay, sige. Again. Sige. Generally speaking, ano bang mga nagiging causes ng naging breakup mo? Sige, I'll start with, paano nga ba? Mostly kasi nang naging breakups ko before is more on third parties. Sa side, Ang bigat nila, agad. sa side na lang. Sa side nila, yes. Ganun yung mga, alam mo, so alam nila kung gano'n. So yun nga yung yun yung mostly reasons kung bakit. So, third party. Sa inyo ba, bakit? Ikaw, JD? Bakit ako hindi ko na sasabihin mismong yung breakup. Anong dahilan ng breakup? Siguro, hindi lang talaga pinili. Sakit naman yun. hindi pinili. Ganon. JL, sa'yo? Ako siguro sa listahan ng priority list, wala ako sa listahan. Ikaw yun, JL. Oo, wala akong sa listahan. Kaya, ayun. Mahirap yun pag gano'n na like, hindi ka kasama din sa priority. Huwag kang pumasok sa relationship. Kapag nag-commit ka, dapat priority mo siya. Not totally the top priority, but you should be one of the top priority at least. Diba? As long as bibigyan mo pa rin ng time yung relationship, hindi po pwedeng hahayaan mo yung tao na kung kailan mo lang gusto, tsaka ka lang magpaparamdam. Yes, true. That's very wrong. Sisend ko na nga sa kanya itong link nito mamaya. Sabi mo, pakinggan mo to. Pakinggan mo yung bandang Baka matauhan na. Oo, pero wag ka nang babalik, hindi ka kailangan. Eto na. So, di ba nga, yun yung mga naging causes. Siyempre, di ba, pag nagmahal ka daw, sabi nila, may mga nagagawa ka din katangahan. So, ano yung mga ginawa yung katangahan? Tangalan ng breakup. Ako, sige. Simulan ko yung pinaka-mainstream na ginawa mo katangahan after breakup. Siyempre, naghabol ka dun sa ex mo. Sige, sabihin nyo, sino yung dalawang di naghabol sa ex nyo? Sige, sasapakin ko. Ako hindi. Ako Hindi, kasi ako naniniwala ko na if someone, hiningi ko lang kasi noon yung tinanong ko lang yung one question na kailangan ko para mag-move on. Mahal mo pa ba ako? Kasi kung hindi na, diba? I won't be in a relationship na isa na lang, one-sided. One-sided. So, kung mahal mo pa ako, I will try to work on it. So, narinig ko, hindi na. So, nasagot ba yun? Ay, hindi nasagot. Kasi nga, papaalala ko sa lahat na nangyari ha? Nasagot ba yun? Hindi, pero hindi niya na kailangan sabihin. Sabihin, nararamdaman mo na. Yung mga evidence. Action speaks louder than words. Yes. Mm-hmm. I agree. Ikaw, JD, ano na mga nagawa mo? Siguro kasi during the breakup, siguro yung first breakup ko is yun talaga yung pinaka talaga tumatak sa akin na like life-changing. Life-changing kumbaga. Yun yung life-changing for me. Kasi halos lahat, sabi nga ni MJ, like yung pag-aabol and everything. Kasi ginawa ko yun alam mo yung mga nangyari sa akin that time. And kaya siya naging life-changing for me kasi mas na-discover ko pa yung mga sarili ko after the breakup. Like nagawa ko yung mga bagay na hindi ko ginagawa yung nasa relationship ako. Yes. So, yung katangahan ko lang siguro is talagang bonggang habol. Aside from pagkahabol, ano pang mga nagawa niyo? Siguro yung isa ko pa is rebound. Alam mo yun, nakikipag-date ako with
with random guys lang. Para lang naka-forget. Yeah. So parang, oo. Ngayon gumagamit ako ng ibang means, ibang tao para lang mawala yung sakit, which is not good. Yes, hindi siya good. May, ako toxic advice. I have a toxic advice. So, diba? Dito lang sa show na to may toxic advice. Toxic advice. So, sabi kasi ni, I forgot. Basta yung isang character sa Brooklyn Nine-Nine, sabi niya, to forget your ex, you need to have meaningless sex. And it rhymes because it's true. So, parang Oo. Really? No attachment. What do you mean by, Pero I've tried no that. feelings. Ano yun? Na-try ko yun. Isa siya sa toxic advice kasi, di ba, if you're going to really go deeper, it did not actually help you to confront your feelings. Tama ba ako, MJ? Parang, siguro depende siya sa tao. Kasi I've tried that, toxic advice of yours. Pero, parang wala siya masyadong effect for me. I had fun, pero, deeper na nararamdaman ko is still the same. Yeah. Parang at the end of the day, di ba, parang nandun pa rin yung feelings. Just for a while, you had fun, naging masaya ka. Yes. Pero at the end of the day, like, hindi pa rin naman nawala eh. Yes. Oo, hindi naman parang, totally nawala. Yes, pero parang kung conservative type ka of person, parang makaka-down siya for you kasi parang useless lang yung ginawa mo kasi parang mas nakadagdag siya dun sa stress na nararamdaman mo kasi nga heartbroken ka. Kung ka, conservative type. Yeah. Yes. Isa yun sa mga toxic advice. Anyway. Diba? At least diba nag-a-advise sa'yo ng toxic? Para alam nyo, para get nyo na agad na toxic yung ginagawa nyo. Hindi na wholesome yung tao. Wala na. May sarili tayong segment na yung segment natin ay toxic advice. Hindi kami nagbibigay ng advice na magaganda. Ito ay toxic. Toxic advice. Pero ayun yung mga one toxic advice, diba? Tapos, kapag, ako ito specific na ginawa ko na katangahan. I was looking for closure kasi akala kong kakaroon ng closure as in verbal closure. So, I went to Puntahan mo siya to our meeting place supposed to be and then I waited for a long time. So, that's after work. Yeah, very long time. After work, nagmamadali akong pumunta doon just to be on time. So, for example, that's on another city So, nag-work ako dito sa city na to, City A. Tapos pupunta ako sa City B para ma-meet siya. Tapos ang ginawa ko doon, naghanap ako ng fastest transfer. So, hindi na ako, fresh. So, imagine. Ka na. Wala na akong pake sa looks ko. Basta yun. Nakarating ako on time. Tapos it turns out, hindi siya dumating. I waited a long time. Magsasara a long time. Grabe naman. Hindi. Ganito yun, JL. I remember that. You go to that place, to your meeting place, and then umalis ka rin doon. Tapos bumalik ka ulit doon. Kasi nagbabaka sakali ka. Na dumating na siya. Nag-stall talaga ako. This is not the fault of that person. Kasi sinabi naman niya na hindi siya pupunta. Kaya nga ito katangahan. Tapos sinabi niya hindi siya pupunta. Like, umasa lang si JL na baka makaramdam yung tao na puntahan kaya kanina, na-conclude ko, hindi na nga ako mahal. Okay. So, yun. Hindi ka na nga mahal. Diba? Kasi natiis Ako sige, mag-share ako ng certain thing talaga na as in like, ginawa ko. Yeah. Parang kasing, alam niyo naman, like, meron akong sakit pagdating sa tiyan. Diba? And then, yung ginawa ko that time, talagang as in, like, hindi ako kumakain, yung gano'n, na era. So, sobrang sad. And then, tas, dati hindi mo na umiinom ako. Tapos, like, to the point na sobrang
sumama yung pakiramdam ko, and then napunta ako ng hospital. Oh my God. Diba? Like, The things we super, do because, like, sobrang katangahan. Because you're hurt. Yeah, diba? Kaya after, nung naaalala ko yung part nila, like, sinasabi, oh my God, JB, bakit mo ginawa yan? oh. Nilaglag ko yung sarili ko. Pero diba, right now, pwede na natin i-look back yun, and kasi may natutunan na tayong lesson even though it's a hard lesson to learn, pero at least we learn something from our experience. From it, yes. Parang kasing the best thing to learn in life is with your experiences, parang ganun. So, every time that we experience pain or we experience things that are not good, diba, we learn from it. That's the most important thing, is that you will learn, rise from it, and then move on to your life. Yes, I agree with that. With that, diba? Kahit gaano kahaba yung healing process, as long as at the end of the day, you will move on. Yeah. Wala naman yan sa time. I mean, we have all the time in the world naman. Let's talk about that. Paano ba kayo nakapag-move on noon? Paano kayo naka-recover noon from that breakup? Or from the breakups that you had? Si MJ muna. Yes, MJ. Ako kasi yung type na nagsasabi talaga ako sa mama ko ng mga nangyayari sa life ko. Like, yan, for example, sa breakup. So, ako, I share yung pain ko sa mga closest kin ko para makapag-advise sila sa akin. Yun yung una ginagawa. Nag-ask ako ng advices kung ano ba yung dapat kong gawin kasi sobrang sakit. Ganyan. And then, ginagawa ko is I make sure I feel the pain. Sabi nga sa isang series na napanood ko, pain demands to be felt. So, yes, The Fault in Our Star. So, ako naalala, sorry, sa Grey's Anatomy, na isang episode, isang episode doon. So, sabi ni Meredith Grey, pain demands to be felt. So, yun yung ilagi ko yung isip na kailangan masaktan ako. Na parang, alam mo, kailangan ma-feel ko yung sakit para ma-endure ko siya in time na hanggang sa dumating yung time na nasanay na ako na hindi na ako nasasaktan kapag iniisip ko siya, yung memories namin, yung gano'n. So, gano'n yung ginawa ko yung time para move on ako with life. And also, I make myself busy din. Sa pag-workout, sa pag-aaral. Yun. So, I keep myself preoccupied. Para hindi ako makapag-isip ng mga bagay na iniisip ko siya, yung mga pinagsamahan namin, memories namin. So, yun. So, yun yung mga ginawa ko to move on. And syempre, it takes time. Hindi naman siya ganun kabilis. Yeah. Totoo naman yun. Ikaw, JD. Sige, ako muna. Ako siguro, kasi nung breakups, like super, syempre, of course, na sobrang sakit yun. Lalo na kapag sobrang nag-invest ka ng time, emotions, and everything to that person. Paano ako naka-recover is that number one, nagpaka-busy. Okay, same with MJ. Nagpaka-busy ako to the point na like naging sobrang workaholic talaga ako na gabi na ako umuwi kahit hindi naman kailangan, gano'n. Second is more on mas naging outgoing ako. Like nakikipag-band ako with friends. Yan, kay JL. Lagi ko kasama si JL. Nung mga panahon na yan. Mga panahon na yun, nasubok yung atay ko eh. Ayun, nasubok yung atay nyo. Oo, grabe. Ayun, sinubok ng panahon ang mga atay nyo. Sinubok ng panahon, yung mga atay namin. Oo, kung kinakaya pa ba. I would like to share sa inyo, nagpa-ultrasound ako ng atay. Healthy pa rin po yung atay ko. Buti naman. So, pwede pa. Pwede pa, let's pero wag naman sana because of breakup, pag ilalahayaan mo yung atay mo, di ba? Celebrate. Sana yung celebration. Happy days. Yeah, mga celebration. So, ayun, tsaka rin ako nun naka-recover ako kasi guilty. Like, I talk to many people using different apps.
Yes, di ba? Pero hindi Yeah, siya very open to advisable. Yes, pero hindi siya talaga advisable. Yeah. Yeah, hindi naman in siya, my own perspective. siguro, In my own perspective. yeah, parang nasa sa tao yun. Yes. If it's helpful If it works or for you not. or not. Oh, yes. Yeah. Sa akin, it works. Like, na-enjoy ko naman yung mga panahon na yun. Sobrang enjoy naman. Ikaw, JL. Ikaw, JL, ano sa'yo? Ako parehas kami halos parehas kami ng ginawa ni MJ. Kasi ako din, naniniwala din ako na pain demands to be felt. So, during those times na bago pa lang yung breakup, I deprive myself of temporary happiness para walang distraction, para ma-focus ko. Kasi as much as possible, I want to felt everything. So, Yes, I agree. parang may outing kami na naplanado na and so on, pero hindi pa ako nakapag-down payment. Hindi na ako sumama nun. Kasi feeling ko, pag sumama ako dun sa outing, magiging masaya ako ulit. Tapos pagbalik ko, malungkot na naman ako. Unlike kung malungkot na lang ako all throughout. So pag nakabalik na sila, maybe I'm okay. Maybe I'm better. Not really okay, but I'm better. So, ayun. So yun yung sa akin ginawa. I really felt all the pain. And second, since I did not have the closure, pero I think closure is not about talking it out. Closure is a lot of other things. So, ang closure na ginawa ko is to forgive myself. Kasi, I was feeling so much pain. So, parang one of the pain that I felt is, parang, I let it happen to me. Whatever happened, I let it happen to me. And I have to forgive myself before I can actually feeling ko, habang hindi ko pa napapatawad yung sarili ko, habang hindi ko pa nasabi sa sarili ko na things that you have done during those times were out of love and not out of stupidity alone. And you should know na ginawa mo lang naman talaga yung kasi nagmamahal ka. Kaya, kailangan mapatawad mo yung sarili. Kasi, to disclose, parang yung first ever relationship ko noon, siya din yung first ever experience ko. Hindi. Sexual experience. Okay. I got it. Bilang isang conservative dati. So, di ba? Dati lang. Bilang isang conservative, parang malaking impact siya talaga mentally. Yes. Ganyan. So, pero you have to forgive yourself kasi it was beautiful during those times. And it was not beautiful after because we already broke up. Pero remember na you enjoyed the moment, experiences. Yes. So, patawarin mo yung sarili mo about whatever happened. And huwag mong i-blame yung sarili mo sa lahat ng that's what I did. But don't blame yourself. Kasi hindi ka makakaahon siya kapag lagi mo nilin. True. Yes, totoo yun. I felt that. Like, really. Na parang naging burden na sa akin yung feeling ko na ako yung may fault that time. Parang ikaw parang clinic-claim mo lahat na may pagkukulang ka or may mali ka nagawa. Dumating ba kayo sa ganun talaga? Ako kasi sobrang dumating din ako. Yes, dumating ako doon. Like, sobra. Sa recent breakup ko, ganun yung mga realizations ko. Diba, yung parang halos sisihin mo lahat yung sarili mo dun sa mga nangyari. Pero, at the end of the day, marirealize mo kapag okay ka na, ay hindi. Mali. Hindi pala hindi dapat. Lahat ikaw may kasalanan. Oo. Lagi, diba? It's a relationship. Nung na-mention nga natin, it always takes two to tango pagdating sa relationship. So, whatever mistake you are blaming yourself, dalawa kayong nag-contribute to. Hindi mo kailangan. Yes. Kasi hindi pwedeng ikaw lang. Kasi imposible yun. Hindi sana walang issue kung ikaw lang. Diba? True. So, dalahin lang karoon ng issue, dalawa kayong involved no matter what. And hindi naman ibig sabihin na ikaw talaga yung perpetuator. Pwede namang hindi kayo nagkaroon ng magandang ugnayan. Ganyan. Oo, nasa Oo, kung paano niya hinandle yung issues. Yes. So, kayo, meron pa ba kayong mga Ako ginawa to recover?
May ginawa pa ako to recover. So, yung ginawa ko para maka-recover ako is, dinisconnect ko talaga yung sarili ko dun sa taong OMG, same! break ng heart ko. As in, I disconnected myself to him as in sa lahat ng social media forms, inalis ko siya. Hindi ako kumuha ng updates about him. As in, totally wala. Wala talaga. Kasi ayokong makakuha. Hindi ko siya sinustalk. Hindi ako nagtatanong ng info about sa kanya. Kasi nga, ayoko na siyang maalala. Gusto ko na matapos tong pain na to and everything. Kasi parang sa akin din, if you really want to move on, you have to help yourself. Yeah. Parang hindi kasi enough for me na sasabihin mo lang na, kailangan ko mag-move on, kailangan ko na siyang makalimutan. Pero wala ka pa rin ginagawa. You keep on stalking him or getting information about him. So, parang wala na nangyayari. Sinasabi mo lang na, oo, ganun, pero hindi mo siya ginagawa fully. Hindi mo tinutulungan sa sarili mo, hindi ka nagkakaroon ng proper mindsetting na kailangan ko na siyang kalimutan, kailangan ko nang itigil ito na i-stalk siya or so whatever. So, kailangan talaga meron kang proper mindsetting din na kung gusto mo talaga siyang kakalimutan mo siya and tutulungan mo yung sarili mo. And it's not enough na words lang. There should be actions. Alam mo, parehas tayo. Kasi ang ginawa ko yun. I think you are my person. JL. Okay na. Goodbye, guys. Hindi share ko lang. Di ba, naghihintay ako hanggang magsara yung yung place. Balikan natin. Di ba, yun, naghihintay ako hanggang magsara. After nung magsara, I blocked the person na on every social media account, text messages, email. Tapos, in-unblock ko na lang nung okay na ako. Kasi baka, me too. Baka isipin niya kasi na-bitter pa ako sa kanya and so on. Pero, I was just helping myself na makamove on. I don't want anything para ma-relate ako sa'yo or makapaghanap ako ng way para maghingi ng update about you and so on. So, curious. Ako baliktad ako sa inyong dalawa. Like, I never did that. I mean, never ko blinak. Hindi mo nga siya blinak. Wala. Oo, di ba yung stalk mo? Stalk mo pa? Hoy, naglagan. Pero hindi naman, like, of course, hindi naman ganun kadali yun. Like, siyempre may period pa rin na, like, magsistalk ka pa din. Pero nasanay na rin yung katawan ko na hindi, wala na. Like, hindi na rin. Ganun. Yung parang, ako kasi parang, sa aking perspective ko naman is like, hindi naman kailangan masayang or itapon lahat. Yung ganun. Kaya sa akin parang, okay, kasi parang may connection like sa friends, sa mga friends namin, diba? Yung parang ako naman, ayoko naman masayang yung ganung kasing relationship. Kasi, of course, kapag nag-break yung dalawang mo jowa, of course, yung mga friends, yung friends namin together, nahihirapan din sila eh. Which is, ayoko naman ng ganun yung ma-feel. Kasi, ako, sa akin, friend ko rin naman kayo. Friend ka din. Friend ka rin niya. Diba? Pero, parang ikaw, hindi naman need na matapos mag-end yung relationship natin together. Nag-end man kami. Pero, at tayo, hindi tayo nag-end as friends. Ayun. Ganun sa akin. Ganun yung perspective ko. Kaya, never complain ako sa social media or everything. So, nagbabatian pa nga kami ng happy birthday nung mga during ng breakup natin. Wala lang. Happy birthday. Kasi naging part ka naman nung taong yun sa buhay. Yeah. Siyempre nga, depende talaga yun sa tao. It depends in every person. Yes. Nakamove on naman ako. Yes. Diba? Yeah. Ano yun? So, may kanya-kanya talagang way kung paano move on yung isang tao. Bawat isa. Siguro maganda i-highlight natin yun na when you're moving on talaga, walang definite way, hindi ko sinasabi. Yes, walang standard. Yung ginawa ni MJ, ginawa ni Jay, pwedeng hindi din yun yung paraan niya ng pag-move on. So, iba-iba tayo. As tayo. long as yung magiging result mo is makaka-move on ka, go. Oo. Whatever your makakatulong sa sarili mo, go. Yes, whatever your ways. Do it. Yun yung sundin mo. Makakatulong sa'yo. Basta pare-parehas ng result, makamove on. Makamove on. Ay, ito pa, naalala ko. Ito.
kung fan kayo ni Popoy, huwag kayong mag-subscribe dun sa idea niya na 3 months rule, 3-month rule. Okay. Oo, parang, naalala ko yun, na parang, bakit kailangan ko maghintay ng 3 months para 3 months. True. I mean, eto ha, parang ang nangyari kasi, parang, bakit kailangan ko maghintay ng 3 months para makamove on? Or, bakit kailangan kong ipilit makamove on within 3 months? With 3 months, yes. Diba? When you're moving on, it takes time. And iba-iba tayo ng timeline pagdating, ng pace na pag-move on. Some people, nakaka-move on sila, after an hour. Years. Shout out to my ex. Bitter. No, kidding. Joke lang yun. Pero yung iba, diba, nakaka-move on sila within a month, within a week, or yung iba naman, it takes them half a year. So, huwag kayong makinig kay Popoy na nagsabi na 3 months. 3-month rule. Yes. Huwag kayong mag-subscribe dun kasi kanya-kanya tayo ng timeline ng phase sa huwag kayong nagmamadali. And also, magmadali. Yes, wag magmamadali. Siguro, magandang i-brought up din to for those who are listening na may kaka-break up lang ng friend or huwag yung tatanungin na yung question na naka-move on ka na ba? Lagi. Or hindi ka pa ba nakaka-move on? Ito pala yung tanong, hindi ka pa ba nakaka-move on? Kasi parang pinipilit natin yung person na mag-move on. Move on na. Yes. Oo, move on na. Like, why are you dictating me? Mag-move on na. Bakit ikaw ba yung nasaktan? Oo. Dapat you're just supportive friend. Like, be supportive on the process. Hindi yung sabihin mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on. Yes. Bakit ba? Kayo ba yun? Ikaw ba yung sinaktan? Diba? So, tandaan niyo yun. Yes. Help them with moving on. Don't pressure them to move on. Yes. Don't pressure that person. Kasi, wala ka dun sa kalagayan niya. Iba yung nararamdaman. Like, kung you're a good friend, hayaan mong maramdaman niya yung mga and then, ang mahirap kasi minsan yung mga friends natin, like, pinapaalala. Oo, yeah. Talaga, nakakainis. Papaalala pa. Hindi mo na naaalala. Sila yung magpapaalala. Ako. Pero meron talaga tayong mga ganyang friends. I am so sorry. I am one of those. Parang parang may ganun naman in every one of us. Pero may ganun naman talaga. Maganda siya in a way na if it's, as a joke, para, di ba, you can joke about your experience. So, hindi ba yun? Yes. Pero depende pa rin sa tao talaga. Oo. Baka naman kasi mas natitrigger mo yung tao, di ba? Pressure. Oo, kaya bumalik yung mga bagay na dapat niya maalala. What if yung hindi mo na siya naalala for a month, tapos bigla kayo nagkita ng friend mo, tapos bigla pinaalala sa'yo. So, back to zero ka ulit. Zero ka na naman. Ko nga. Diba? Ganun kahirap yun. Na-prolong yung agony. Let's help our friends to move on. And let's help ourselves. The question. Yes, the most important thing is to help ourselves. Yes. First. Yes. Walang ibang ngayon, di ba ngayon, we are all okay. Tayong tatlo. We are all in a happy relationship. Tama ba? Lahat tayo nasa relationship. Yes. Okay, so lahat tayo nasa in a happy relationship. Pero ano bang ma-advise natin dun sa old self natin? Ano yung gusto natin sabihin? Yung sarili natin na nagbe-break up. Ano sa'yo? One more time, ulit? Ano yung parang old self? Yung self What mo na advice can you give to yourself during that time ng breakup? Yung broken ka pa. Siguro yung ma-advise ko at that time sa sarili ko, be strong, tapos, be strong, tsaka matuto kang mag-accept ng mga pain na nararanasan mo sa life mo kasi yung time naman is mahaba. So, pwedeng lilipas lang din yan. So, you have to take it and accept it and then later on, mawawala lang din yan lahat. So, be positive din sa life kasi yun yung
mag-help out sa atin para mas makamove on tayo and makapag-move forward tayo sa buhay natin. So, yun yung advice ko sa sarili ko. Be positive, learn to accept things, at saka be strong. So, yun yung advice ko sa old self ko during those heartbreak times. Kayo ba? Anong advice Ikaw, mo sa JB, old self? meron ka namang advice. Yes, I have. Ako, sa akin siguro, i-advise ko lang sa sarili ko is let go. Huwag mo nang ipilit. Kasi yun yung naging problema ko eh. Kaya mas lalo akong nasaktan kasi pinilit ko na baka ma-save pa and everything. Kahit sinasampal na sa akin yung katotohanan na hindi na nga. Pwede. Diba? So, ako nun, nung sinampal na siguro yung katotohanan, dapat tinanggap ko na siya kagad. Yes, acceptance. And nilet go ko na. Hindi ko na pinilit. Kasi the Yun more na na yung pinipilit, nasasaktan tayo. mas masakit. Yes, ganyan. Ba't parang paiyak ka na every? Ikaw ba, JB? Tapos na ako Tapos si sa JL. JB. Ay, sorry, JL pala. JL. Kasi Yung parehas J eh. Magkakaibigan ba tayo? Hindi natin makakaibigan. Kasi yung real name yung madaling basahin eh. Actually, pero Pero sa dami So, ng no disclose name drop. natin. Feeling ko alam na nila. Pero ako, siguro ang advice ko sa old self ko is, it will be hard. It will take some time. But know that whatever you're experiencing, all your experiences, it will help you to grow up emotionally. And it will help you to be a better person. yes. Yeah, kasi you will not regret whatever happened or whatever will happen to you during your moving on process. But it will definitely help you to choose the right person the next time around or to choose yourself the next time around. You will be wiser. Yes, You'll be- or be the better, what I mean is be better, ikaw, mas better na ikaw by the next time na magkakaroon ka ulit ng relationship. Siyempre, alam mo na rin yung mga naging pagkakamali mo before. So, parang, alam mo yun, you will not commit the same mistake that you did before. Mm-hmm. Yes. Siguro, I think that's it. I think nabigay naman namin yung lahat ng So, Nabigay naman natin lahat, wow. recap natin yung mga important. One, wait lang, nakalimutan kong sabihin kanina. Ito yung sinabi ni MJ na very important. Yung nag-e-express siya sa family. So, saka nabanggit din ni JB, di ba? So, remember, if you're going through a hard time, whether it's a breakup or anything, nakakagaan ng loob kapag sinishare. Yes. True. Kahit ano pa yan, nakakagaan ng loob. So, choose the right people to share your problems or share your heartaches. Kasi nakakagaan talaga siya ng Yes. Yung maramdaman mong may taong nandyan for you. Yes. Huwag mong sarilinin lahat yan. Kasi eventually, Kasi it will mapupuno. Mas magiging mahirap. Mas magiging mahirap yung process kapag ikaw lang. Yeah, share it to your friends, di ba? Hindi lang dapat happiness yung sinishare niyo with your friends, pati yung mga problems, heartaches. Yes. Mga hard times. Mm-hmm. Because that's what friends for. Kasi dapat hindi lang, dapat through thick and thin. Oo, kung happy-happy lang family kayo. and friends. Questionin mo na kung happy-happy lang kayo. Happy lang nandyan. Oo, hindi kayo Pero pag nakapag-emotional. nandun na kayo sa problem, wala na. Hindi na kayo friends. Siguro yung process din, it helps you to identify sino ba talaga yung mga closest. Yung yes. Yes, yung totoo mo mga kaibigan, yung mga totoong taong nandyan for you in times na ikaw ay down, and in times na hindi masaya. Like heartaches, problems, and everything. So if you care about your friend, tap their shoulders and ask them if they're okay, how are they going, diba? Para iparamdam mo sa kanila na you care. Na hindi siya nag-iisa. Yes. Ayun, so that's the end of our episode for today. Saka,
you may follow us on Twitter, Instagram, and Facebook page. We already have a Facebook page. Yay! Yeah, so everything is at after number 2 bottles. So at after 2 bottles. And siguro before I follow that to end the episode, I would like to thank MJ for being our guest. Yes. Actually, ako yung thankful kasi na-guest ako dito sa niyo. No, it's our topic niya pleasure. today. Yeah, So, I'm very happy to be part of this. Yes. Actually, enjoy kapayo ako at first. Yes, I enjoyed it too. So babalik ka po ha? Kasi na-enjoy. Yes, I will, definitely. Balik ka ha sa susunod mga Invite episode. niya lang ako. Yeah. Yes, of course. I'll make time. Thank you so much, MJ. If you want to Thank you share, too. if you want to share your stories to us, or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com. So kung nagustuhan mo naman tong episode na to, share mo na sa IG story mo. Diba? Para naman, diba? Yes. Nakita din ng mga kaibigan mo na yung mga magandang bagay na naibibigay namin. Sure. Tapos Pinapost ko kaya yung mga pinapanood ko kanina. Yes. Pinapakinggan. Thank you. So lahat ng mga nakikinig, kung may napulot kayo magandang araw dito, i-post nyo sa IG story nyo. Tag nyo kami para makita naman namin. O kaya, kung may opinion kayo na iba sa opinion namin, tweet us, magkwentuhan tayo sa Twitter. Para diba? Ipakalat ang mabuting balita. Oo, kung paano ba mag-move on. Yes. So, that's the end. Cheers!